Ginabi ka yata ngayon, Kuya Jonas, ha? Oo, overtime kasi sa trabaho. Ang tagal mo na sa trabaho mong yan, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaasenso. Hindi pa lang kasi dumarating ang swerte ko. Ang mahalaga naman sa akin ay may trabaho ako. Natutugunan nito ang mga pangangailangan namin sa bahay. Walang mangyayari sa'yo kung makukontento ka na lang sa ganyang trabaho. Wala namang masama sa pagiging welder eh. Malaki rin naman ang sahod ko kumpara sa ibang trabaho. Sa ibang bansa nga eh. Ganitong trabaho din ang mas malaking sahod. Sa ibang bansa yun. Nandito tayo sa Pilipinas. Ikumpara daw pa. Ay, ano bang ginagawa mo rito sa labas ng bahay nyo? May hinihintay ka ba? Oo, si Janet. Sabi niya kasi, hintayin ko siya dito sa labas ng bahay. Marami daw kasi siyang bitbit. Namili kasi siya kanina. Dapat nga, kasama ako. Kaya lang, masama ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? O paano, uwi na muna ako. Pagod na rin kasi ako, tsaka siguradong hinihintay na ako ni inay. Hindi na hinintay ni Jonas na sumagot ang nakababatang pinsan. Mabilis na siyang naglakad palayo. Hindi naman kalayuan ng bahay na inuuwian ng binata. Katunayan mula sa kinatatayuan nila magpinsan ay tanaw ang gate ng kanilang bahay. Pagdating na abutan niyang nasa sala ang mga magulang. Agad siyang nagmano sa kanila bago naupo at isinandal ang pagod na katawan sa upuan. Mukhang pagod na pagod ka, iho ah. Gusto mo na bang kumain? Mamaya na lang po, Nay. Magpapahinga na lang po ako sandali. Nakita ko nga pala nakausap mo si Hilda. Ano naman ang sinabi ng pinsan mo? Tinanong lang po niya kung bakit ako ginabi ng uwi. Akala ko minata na naman niya ang trabaho mo eh. Sanay na po ako sa pinsan kong yun. Kahit ano naman po ang sabihin niya wala naman akong pakialam eh. Hindi ka bawasan sa pagkatao kung malit ang tingin niya sa akin. Tama naman ang sinabi mo, iho. Kaya lang bilang ina nasasaktan din ako sa mga sinasabi nila sa inyong magkakapatid. Huwag niyo na lang po silang pansinin. Naniniwala po ko na lahat ng mga masasamang sinasabi nila sa atin, babalik po sa kanila. Balang araw tayo naman po ang titingalain nila. Alam kong marami kang plano sa buhay. Basta kami ng tatay mo lagi lang nakasuporta sa inyong magkakapatid. Salamat po, Nay. Kayo ni tatay at mga kapatid ko po ang dahilan para mas lalo po ako magsumikap sa buhay. Ang swerte talaga namin sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Ganon din po ako sa inyo. Ang mabuti pa ipaghahain na kita. Kumain na kami kanina, hindi ka na namin nahintay. Alam ko kasi nagagabihin ka na naman Ayos lang po yun. Sinabi ko naman po sa inyo na huwag niyo na akong hintayin Baka nga po abutin pa ng 1 linggong overtime ko sa trabaho. Wag mo sanang abusuhin ng katawan mo, ha? Alam ko kaya mo tinatanggap ang OT sa trabaho dahil nag-iipon ka para sa graduation ng kapatid mo. Ayoko na po kasi na kung kailan deadline tsaka tayo maghahagilip ng pambayad. Maigi na po yung ngayon pa lang nag-iipon na ako. Ang bait mo talagang kapatid. Lagi kong ang pangaral sa dalawa, huwag sayangin ang pagsasakripisyo mo para sa kanila. Makita ko lang po sila makapagtapos ng pag-aaral masaya na ako Huwag lang po sana nilang kakalimutan kayo ni tatay. Mabait naman ang mga kapatid mo. Huwag lang talaga maiimpluwensyahan ng mga masamang barkada. Hindi naman po kayo nagkulang sa paalala sa kanila Aba, kung mapapariwara pa sila, kasalanan na nila yun. Ay siya, kumain ka na. Magsasara lang ako ng pinto at mga bintana. Ang tatay mo nakatulog na pala sa upuan. Kanina pa yan inaantok Hinintay ka lang niya talagang dumating. 3 taon na si Jonas sa kumpanyang pinapasukan bilang welder. Mabigat ang trabaho pero dahil malaki naman ang pasahod kaya siya tumagal. Isang kakilala ng ama na malapit na noon magretiro ang nagpasok sa binata. Sila ng ama ang may trabaho sa pamilya. Dahil 2 pa ang nag-aaral, kailangan nilang magtulungan para makaraos sa mga gastusin. Halos kamag-anak naman ng kanyang ama ang nasa paligid. Pero dahil sila ang walang-wala, hindi sila gaanong pinapansin ng mga kaanak. Nakita mo ba yung dineliver sa kapitbahay natin? Oo,
Hindi naman ako bulag eh. Nakakainggit naman, ate. Magkakaroon din tayo ng ganyan. Kaya hindi mo kailangang mainggit sa kanila. Sigurado, magyayabang na naman ang mga yan sa atin. Ipagkakalat na naman na may bago silang biniling sofa set. Bakit kailangan nilang ipagyabang? Pangkaraniwan lang naman yung binili nila. Baka nga hulugan lang yun eh. Kahit ba hulugan lang, sigurado na ipagyayabang nila na nabili nila yun ng cash. Kapag tumawag si Tita Lori, banggitin mo na luma na ang sofa natin ha. Kapag tumawag siya, sasabihin ko talaga sa kanya. Hindi naman tayo hihindian ng tiyahin natin kapag nagsabi tayo eh. Oo naman. Lalo na kapag nalaman niya na may bagong sofa ang mga pinsan natin. Hindi rin yun papatalo no. Mabuti na lang may tiyahin tayo na nagtatrabaho sa abroad. Dahil kung hindi, matutulad tayo kay na Kuya Jonas. Tignan mo nga, hindi sila itinuturing na kapamilya dahil pobre lang sila. Pasalamat sila at sa kanila pinamana nila lolo ang bahay na tinitirhan nila. Yun lang ang meron sa kanila. Wala ka pa nga palang alam. Tungkol saan? Sinabi kasi ng isa nating pinsan na nag-usap ang mga magkakapatid. Hindi daw tama na solohin lang ni Uncle Joe ang bahay ng mga magulang nila. Gusto nilang mangyari ibenta ang bahay na yun at saka paghahatian. Kung ibebenta ang bahay na yon, saan natitira sina Uncle Joe at ang pamilya niya? Hindi na natin problema yun. At saka mabuti na rin yun para mabigyan din tayo ng pera ng itay natin kapag natuloy ibenta ang bahay na yun. Nagtataka lang naman ako kung bakit sa kanilang magkakapatid si Uncle Joe lang ang mahirap ang buhay. Halata naman kasing tamad din at walang pangarap sa buhay. Paano sila makakaahon sa mahirap nilang buhay? Gusto yata nila, manghingi na lang sila sa mga kamag-anak na may kaya sa buhay. Tapos si Kuya Jonas isang welder lang. Saan kaya sila makakarating niyan? Yung dalawa pang kapatid mga ambisyosa din na gustong mag-aral sa kolehiyo. Hayaan mo lang sila. Mananawa rin ng mga kapatid niyang mag-aral. Lalo't kapos naman sila sa pera. Oo nga ate, buti kung may tiyahin sila na katulad ng Tita Lori natin. Mula nang mamatay ang nanay natin, siya nang sumuporta sa atin. Swerte talaga natin sa tiyahin natin. Kaya tama lang nasuklian natin ang kabutihan ng ginagawa niya sa atin. Oo naman, kaya pinagbubuti ko ang pag-aaral ko eh. Kapag natapos na ako, susunod na tayo sa kanya sa abroad. Ganun na nga. Dahil sabi ni Tita Lori, mas magiging maganda daw ang buhay natin doon kesa dito. E paano ang itay? Iiwan ba natin siya? May bago na namang asawa ang itay Hindi na niya tayo kailangan. Sa bagay nga, hindi naman siya siguro pababayaan ng bago niyang asawa. Ang isipin natin kung paano aasenso. Oras na nasa abroad na tayo, mas lalo tayong kaiinggitan ng mga kamag-anak natin. Hindi may kakaila sa mukha ng magkapatid ang excitement sa naiisip na malaking pagbabago sa kanilang buhay. Lumaki kasi sila sa pamilya na puro payabangan sa kung anong meron at narating sa buhay. Isa rin sa itinatak sa kanilang isipan ng tiyahin na hindi sila dapat malamangan ng kahit sino, kahit kadugo pa nila. Kabaliktaran naman sa pamilyang kinamulatan ni Jonas at ng mga kapatid niya. Mukhang masaya ka ngayon Opo, Nay. Sabi po kasi ng supervisor namin kanina, natataasan kami ng sahod ng kumpanya. Talaga? Aba, magandang balita nga yan. Hindi mo na kailangan laging mag-overtime sa trabaho. Sayang din po na yung bayad sa OT namin Tsaka paminsan-minsan lang naman po kapag may kailangang madalhin sa trabaho. Nasaan nga po pala ang itay? Ipinatawag kanina ng mga kapatid. Nagtataka na nga ako dahil hanggang ngayon wala pa rin ang itay mo. Baka po may okasyon na gaganapin sa isa sa mga kapatid ni itay. At yun po ang topic nila. Di sana pati ako pinatawag na. Tsaka wala naman akong natatandaan na may birthday. O kahit na okasyon ngayong buwan Ano nga kaya ang dahilan ng pagpapatawag nila kay itay? Sana naman hindi problema. Hindi naman po siguro. Alisin niyo na po yan sa isip niyo. Pasensya ka na anak ha. Masyadong nega ang nanay mo. Naiintindihan ko naman po kayo Pero sana iwasan niyo na po ang pag-iisip ng hindi maganda. Para sa iyo anak gagawin ko. Maiba nga pala ako anak. Alam mo bang may bagong biling sofa ang pinsan mong si Mia? Talaga po? Paano niyo po nalaman?
Inupahan kasi nila akong maglinis ng bahay nila kanina eh. Naroon pa ako nung i-deliver. Sabi nga sa akin kung may pera daw tayo, pwede natin bilhin ng luma nilang sofa. Sabi ko na lang okay pa naman ang sofa natin. Hindi naman po natin kailangan ng bagong sopa dito sa bahay eh. Maayos pa naman po itong ginagamit natin. Yun nga ang sabi ko. Sukat ba naman na pagtawanan ako? Hindi ko rin gusto ang sinabi niya. Na baka hinihintay ko na ibigay nila ng libre. Pakiwari ko ba gusto lang nila akong ipaiya. Ang akala kasi ng mga kamag-anak ni Itay, porket minsan tayo lumapit sa kanila, lagi na tayong hihingi ng pabor. Ganun na nga. Kung hindi nga lang ako nahihiya tatanggihan ko na sana ang pagkuha nila sa akin para maglinis. Dapat nga po tumatanggi na kayo eh. Mabuti sana kung wala kayong ginagawa rito sa bahay. Hayaan mo, sa susunod tatanggihan ko na. Hindi naman po lingid sa akin ang trato nila sa inyo eh. Nasasaktan po ako na makita kung paano nila kayo tratuhin. Mabuti pa ang ibang tao maayos silang makitungo. Ay, ang mabuti pa magpahinga ka na muna ha. Aabangan ko na lang ang Itay mo sa labas ng bahay. Nang araw na yon ay walang overtime ang binata. Pero dama pa rin niya ang matinding pagod ng mga nakaraang araw. Minabuti niyang umidlip muna sa kwarto at hintayin ang tawag para sa hapunan. Si Aling Nora naman lumabas ng bahay at sakay nabangan ang pagdating ng asawa. Hindi naglaon, dumating na rin ang kabiyak. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang napalis nang makita ang anyo ng asawa. Na tila may malaking pasan na problema. Bakit parang pasan mo ang mundo sa itsura mong yan ha? Ano na pag-usapan nyo ng mga kapatid mo? Maniwala ka sana na lahat ginawa ko para ipaglaban kong tingin kong tama. Pero sa huli, kagustuhan pa rin nilang nasunod. Lalo mo kong pinag-aalala Ano ba kasi ang dahilan ng pagpapatawag sa'yo? Gusto nilang ibenta ang bahay na tinitirhan natin. At saka paghahatian namin ang napagbentahan na. Pero bakit naman? Alam naman nila na iniwan sa'yo ang bahay na to ng mga magulang ninyo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit nila ako kinausap ngayon Hindi man lang nila naisip na ikaw ang nag-alaga sa mga magulang ninyo nung maratay pareho. Tayo din ang gumagasto sa lahat ng pangangailangan ng dalawang matanda noon. Samantalang silang masigit na may kakayanan hindi man lang tumulong. Panatag din kasi ang mga magulang namin. Kaya hindi nag-iwan ng kasulatan na sa akin iniwan itong bahay. Wala akong laban sa kanila, Nora. Hindi ko maintindihan kung bakit nila hinahabol ang bahay na to. May kanya-kanya naman silang bahay At maayos ang kanilang pamumuhay kumpara sa atin. Tinanong ko sila tungkol sa bagay na yan. Ang sagot lamang nila, may karapatan din sila sa bahay ng mga magulang namin. Alam naman nila na ito lang ang masasabi na pag-aari mo, gusto pa nilang kunin sa'yo. Wala tayong magagawa kundi sumang-ayon na lamang. Hindi naman siguro natin kailangan umalis agad sa bahay na to. Kailangan na natin mag-impake sa lalong madaling panahon. May nahanap na kasi silang titingin sa bahay na ito Ang bilis naman yata. Palagay ko noon pa nila ito binalak. Alam kong kapatid mo sila pero napakaswapang naman nila. Masyado silang makasarili. Parang hindi kapatid ang turing nila sa'yo Dahil ba wala kang pera katulad nila? Matagal ko nang tinanggap na hindi nila ako tinuturing na kapatid dahil sa katayuan ko sa buhay. Lahat ang pakisama ginawa natin pero hindi pa rin pala sapat. Patawarin mo ko, Nora. Wala man lamang akong magawa para sa inyo ng mga anak natin. Wala ka namang kasalanan Lahat ginawa mo para sa amin. At sa mga magulang mo nung nabubuhay pa sila. Ang dami mong sinakripisyo para sa pamilya. Sana man lang nakita ng mga kapatid mo ang mga ginawa mo na dahilan para maisantabi mo ang mga pangarap mo. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw. Magbubunga din ang lahat ng mga ginawa kong kabutihan. Bukas na bukas din
Uumpisahan ko na ang paghahanap ng malilipatan natin. Magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala ko. Dahil sa kaabalahan sa trabaho, hindi na napansin pa ni Jonas na may problemang kinakaharap ang pamilya nila. Tsumitsyempo pa kasi ang mag-asawang Joe at Nora kung paano sasabihin sa mga anak ang sitwasyon nila. Minsan maaga na namang nakauwi ang binata. Habang naglalakad pa uwi, tinawag siya ni Hilda. Pinaunlakan naman niya ang paanyaya ng dalaga na dumaan muna. Napapansin ko na lagi ka ng maagang umuwi. Wala na muna kasing overtime eh. Ikaw ba? Wala ka bang trabaho? Hindi naman kasi ako naghahanap eh. Ha? Bakit naman? Sayang naman ang tinapos mo. Bakit naman magiging sayang? Bala kaming kunin ng tiyahin namin papuntang abroad. Hinihintay ko lang makatapos si Janet para sabay na kami. Ganun ba? Ang swerte nyo naman. Walang kahirap-hirap na makakarating kayo sa ibang bansa. Swerte talaga. Siguro, naiinggit ka sa amin, oh. Bakit naman ako maiinggit? Kasi, kahit anong kayod mo mahirap pa rin kayo. Mabuti pa siguro wag mo na lang akong tatawagin. Kung mamatahin mo lang ako palagi. Uy, napipikon ka rin pala. Oo naman. Nagpapasensya lang ako sa inyo ni Janet eh. Alam ko na mababantingin niyo sa akin at sa pamilya ko. Pero sana wag mo naman kalimutan na bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras, kayo ang nasa ibabaw. Ang dami mo naman agad sinabi. Lalo ka sigurong magagalit sa amin kapag nalaman mo na mapapaalis na kayo dun sa bahay na tinitirhan nyo. Ano sinasabi mo dyan? Kumparahan mo ito para inisin ako. Wala ako sa mood. Pagod ako sa trabaho. Nagsasabi ako ng totoo. Kailangan nyo nang umalis sa bahay nyo dahil ibibenta na nila. Wala namang binabagit ang mga magulang ko na ibebenta nilang bahay namin eh. Tsaka, malabo yan sinasabi mo. Yun na lang ang pag-aari ni Itay. Hindi naman ang itay mo ang gustong magbente, kundi ang mga kapatid. Ang labo mo namang kausap. Hindi lang naman ang itay mo ang may-ari sa bahay nyo, kundi silang magkakapatid. Walang iniwang testamento ang mga magulang nila na ang itay mo lang ang magmamay-ari ng bahay nyo. Ibig sabihin lang nun, lahat sila may karapatan sa bahay na yon. Kahit walang iniwan na testamento, alam naman nila na kay Itay iniwan ang bahay na yon. Wala na tayong magagawa pa. Desisyon na nila yun eh. Napakaswapang naman ang itay mo para suluhin ang bahay ni na lolo. Hindi swapang si Itay. Hindi naman niya hiningi ang bahay na yun eh. Kusa yung ibinigay sa kanya ng mga magulang nila. Alam ng lahat ang paghihirap niya sa pag-aalaga sa lolo't lola natin. Hindi mo kailangang isumbat yun. Magulang naman niya yun eh. Natural na aalagaan niya. Hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang na mas malaki naging hirap ni Itay. Aba, huwag kang magalit sa akin ah. Anak lang din naman ako eh. Pero natutuwa ka sa pagbagsak namin. Ano naman ang mapapala ko kung sakali? Tsaka, akala mo naman mataas na tao kayo para bumagsak. Matagal naman na kayong nasa baba eh. Yun na nga eh. Mas higit kayo nakakaangat sa amin. Pero gusto nyo pa kaming ilubog. Bakit nga kasi nagagalit ka sa akin ha? Dahil alam ko natutuwa ka rin. Ewan ko nga sa'yo. O baka naman hanggang ngayon galit ka pa rin sa mga kapatid ko, ha? Hanggang ngayon ba? Naiinggit ka pa rin sa kanila, ha? Anong sinasabi mo dyan? Hindi naman nakikipagkumpetensya sa inyong magkapatid si Nadine at Rose eh. Hindi nila kasalanan na mas higit silang maganda kaysa sa inyo. Saan banda sila kainggit-inggit, ha? Hindi nga makabili ng bagong damit eh. Mga bata pa sa amin, pero mga mukha ng losyang ang mga kapatid mo. Kahit ano pang sabihin mo, alam natin na mas lamang pa rin sa inyo sa ganda at pagiging busilak ang kalooban ng mga kapatid ko. Kitang-kita ni Jonas ang pagkalukot ng mukha ng dalaga dahil sa kanyang tinuran. Hindi na rin niya hinintay na makasagot pa. Basta na lang siyang tumalikod at naglakad palayo. Pagdating sa bahay, sinalubong agad siya ng sumunod sa kanyang kapatid na si Dina. Masama raw ang pakiramdam ng ama nila. Kumusta pong Itay? Maayos na ang lagay niya. Hayaan na lang muna natin siya makapagpahinga. Salamat naman at ayos na ang Itay. Ano po bang nangyari sa kanya?
Pag-uwi niya kanina namumutla na siya. Gusto ko sana siyang dalhin sa ospital kaso ayaw naman niya. Gastos lang daw, tapos pauuwiin lang kami. Sabi niya bigla na lang daw siya nahilo. Nagpahilot na lang siya sa akin. May pera pa naman ako dyan, Nay. Gamitin niyo muna. Bukas dalhin niyo sa ospital ang Itay. Pasama na lang po muna kay Dina o kay Rose. Pareho naman po silang walang pasok O sige anak, hindi rin kasi ako matatahimik kapag hindi na pa-check up ang Itay mo Pasensya ka na rin ha. Alam ko meron kang pinaglalaanan ng pera mo. Nakalaan po talaga yun sa mga ganitong pagkakataon. Naisip ko nga baka ang dahilan ng pagkahilo ng Itay mo dahil sa hindi siya makatulog nitong mga nagdaang gabi. Meron nga po pala akong gustong itanong sa inyo, Nay. Tungkol naman saan, iho? Totoo ba na gustong ibenta ang bahay na ito ng mga kapatid ni Itay? Nakarating na pala sa'yo. Malamang ang nagsabi sa'yo magkapatid na sina Hilda at Janet, no? Akala ko po ba malino na sa mga kapatid ni Itay na sa atin na itong bahay? Bakit kailangan pa nilang pag-interesan? Hindi ko rin alam, iho. Pero kung tutusin may karapatan naman talaga sila sa bahay na to. Napakaswapang naman nila. Ito na nga lang ang meron tayo, gusto pa nilang kunin. Nagpasya kami ng tatay nyo na magpaubaya na lang. Naghahanap na rin kami ng malilipatan natin. Yun po sigurong iniisip ni Itay kaya hindi siya makatulog. Laman ang isip niya na mawawala na sa atin ang bahay na ito. Sino naman kasi ang mag-aakala na darating balang araw ang problemang to? Ako rin po, Inay. Hindi ko lubos akalain na mangyayari to. Maayos kasi ang buhay nila kumpara sa atin. Kaya nagulat ako na pag-iinteresan pa nilang bahay na ito. May mga tao talaga na hindi kontento sa kung anong meron sa kanila. Hindi man lamang nila inisip ang mararamdaman ni Itay. Nag-usap na kami ng Itay mo dahil sa ginawang ito ng mga kapatid niya. Puputulin na natin ang koneksyon sa kanila. Paig naman po ang Itay. Sa maraming pagkakataon lagi na lang ang Itay niyo ang nasusunod. Sa pagkakataong ito ako naman ang pakinggan niya. Alam ko po na nagagalit din kayo at masama ang loob. Oo, aminado naman ako Pero wala naman akong karapatan dahil asawa lang ako. Kahit po ang Itay, inalisan na rin nila ng karapatan. Yun na nga ang sinasabi ko sa tatay niyo Kaya tama lang na lumayo na tayo at putulin na ang koneksyon sa kanila. Hindi naman sumang-ayon si Jonas sa gustong mangyari ng kanyang ina. Hindi naman kasi lahat ng kamag-anak ng ama nila masasama ang ugali. May mga pinsan din siya na nakakasundo niya. Yun nga lang bihira na sila magkita-kita. Abala na kasi sila sa sariling pamilya at mga trabaho. Minabuti niya na wag na lang kontrahin ng ina para hindi na dumagdag sa sama ng loob nito. Nang mga sumunod na araw, lahat sila abala sa pag-iimpake ng mga gamit nila. Sino po yung nakasalubong ko sa may gate natin? Sila yung bibili ng bahay natin Bakit naman po parang nagmamadali sila na may benta itong tinitira natin? Matagal na daw kasi tayo nakikinabang sa bahay na ito. Kaya tama lang na may benta kaagad. Sana naman hinintay nila makahanap tayo ng matutuluyan. May nakita na kami ng mga kapatid mo. Rekomenda ng isa nilang kakilala. Sa kabilang barangay lang ang bahay na sinasabi ng taong kakilala nila. Tahimik daw doon at hindi naman mahirap sumakay. Tamang-tama sa'yo at sa mga kapatid mo. Matanong ko lang po, paano pong hatian kapag naibenta na itong bahay? Ito pang nakakalungkot. Sila na daw ang bahala kung magkanong ibibigay nila sa ama nyo. Katwirang kasi nila matagal nang nakinabang ang Itay nyo sa bahay na to. Ano bang utak meron ng mga kaanak natin? Sana naman maisip nila mga mabubuting ginagawa ng Itay sa kanila. Hayaan na lang natin ang mga pangyayari. Ang mahalaga naman buong pamilya natin at wala tayong inaagrabyado. Alam ko po nasasaktan kayo, Tay. Patawad po kung wala akong magawa. Marami ka nang nagawa sa pamilyang ito. Sapat na ang mga naitulong mo sa pamilya natin. Maiwan ko muna kayo mag-ama dito ha. Tutulungan ko lang ang dalawa sa pagliligpit sa kwarto. Magpahinga ka na lang muna, anak. Alam ko pagod ka sa trabaho. Ayos lang po ako, Tay. Tutulong na rin po ako.
Kailan po ba tayo aalis? May nakausap na akong kaibigan na tutulong sa paghahakot ng mga gamit natin. Ayaw na nga akong singilin. Tulong na raw yun ng kaibigan ko sa akin. Sa linggo na tayo aalis. Ako na lang po kung gano'n na magbabayad ng uupahan nating bahay. Tutulungan kita. Hindi naman ako papayag na akuin mong pagbabayad sa lahat ng gastusin natin. Isang araw bago ang paglipat ng pamilya ni Jonas, bumisita sa kanila magkapatid na Hilda at Janet. Nagkataon na si Aling Nora lang ang naroon ng mga sandaling yun. Magandang araw po, Auntie Nora. Magandang araw din naman. Anong kailangan nyo? Nandyan po ba sina Dina at Rose? Gusto po sana namin silang imbitahang lumabas. Alam po kasi namin paalis na kayo bukas. Gusto lang namin silang makabonding sana. Pasensya na pero wala sila rito. Hindi ko alam kung anong oras sila uuwi. Sayang naman. Ang dami pa naman namin gustong ibigay sa kanila. Mga gamit po galing kay Tita Lori na hindi na namin ginagamit. Salamat na lang mga ineng. Pero sa tingin ko hindi rin yan tatanggapin ng mga anak ko. Bakit naman po? Kami na nga ang nagmamagandang loob. Nakapagtataka naman na kung kailan paalis na kami. Tsaka kayo naging mabait sa mga anak ko. Ano ba talaga ang motibo ninyo? Ang hirap nyo namang pasayahin, Auntie. Ayaw niyo po nun. Kahit sa huling sandali, naging mabait kami sa kanila. Noon pa man nakikita ko na sa inyo ang ugali ng inyong ina. Tama nga ang kasabihan. Kung anong puno siyang bunga. Ano po ang ibig niyong sabihin sa mga sinabi niyo? Kilala kasi sa pagiging manibughuin ng nanay niyo nung nabubuhay pa. Kahit kasi pilit ninyong itinatago lumalabas pa rin ang tunay niyong ugali. Pasalamat na lang kayo nariyan ang tiyahin na kapatid ng nanay niyo para tugunan ang pangangailangan ninyo. Kaya lahat ng bagay na kinaiinggitan niyo sa isang pitik na kukuha ninyo. Kung makapagsalita kayo, parang kilala niyo kami Bibihira nga lang na makasama namin kayo. Kahit napakadalang natin nagkakasama, lahat ng kilos ninyo alam ko. Kahit ang mga ginawa ninyo sa mga anak ko. Masyado lang po kayong balat sibuyas. Kaya akala nyo, laging inaapi ang mga anak nyo. Baka nga po silang naiinggit sa amin Hindi ko pinalaki ang mga anak ko na may inggit sa kanilang mga puso. Wala rin sa dugo namin. Kaya nasisiguro kung mali kayo nang iniisip sa kanila. Sus! Ang dami nyo na agad sinabi. Ang ipinunta lang namin dito, sina Dina at Rose. Tara na nga, Janet. Tayo na lang ang magbonding. Naiinis na naglakad na lang palayo ang magkapatid habang tinatanaw sila ng tingin ni Aling Nora. Kung lumingon lang sana ang dalawa, nakita nilang nananalim na titig sa kanila ng tiyahin. Nawala na rin naman sa mood si Hilda. Kaya umuwi na lang sila ng bahay kesa gumala ng araw na yun. Ate, nabalitaan mo na ba? Bibilhan daw ng kotse ng papa niya si Annie? Saan mo naman nabalitaan yan? Narinig ko lang sa mga pinsan natin. Ano ba yan, ate? Mukhang mauungusan na tayo. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na mismo ang kotse ni Annie. Nasa barko naman kasi ang papa niya, kaya hindi imposible na mangyari yun. Ang tagal mo naman kasi makagraduate para makaalis na tayo sa lugar na to. Bakit naman ako nasali dito? Hindi tayo makakaalis dito hanggat hindi ka nakakapagtapos. Ayaw mo bang kumanda ang buhay natin? Magkaroon ng maraming pera. Magagawa lang natin to kung nasa ibang bansa na tayo. Kahit naman tayo nandito ibinibigay naman ni Tita Lori ang mga kailangan natin. Subukan kaya natin na hilingin na bilhan tayo ng kotse. Tamang-tama malapit na ang birthday ko. Sigurado na bibilhan tayo. Ayaw naman yun na nalalamangan tayo ng mga pinsan natin dito Nakakainis nga lang ang mga pinsan natin. Tingin ko ba sinasadya nila na makipagkumpetensya sa atin? Hindi nila tayo mauungusan. Makikita mo. Saan kaya lilipat sila Kuya Jonas? Sa tingin mo kaya uuwi na lang sila sa probinsya ni Auntie Nora? Sa pagkakaalam ko, mahirap sa probinsya ni Auntie Nora. Kaya nga napakadalang niyang umuwi sa kanila Swerte na nga niya kay Uncle Joe. Sa asawa lang niya yata naranasan ng maginhawang buhay.
Sayang hindi natin nakumpirma kung saan sila lilipat. Si Auntie Nora kasi, laging mainit ang dugo sa atin. Ayaw pa rin kalimutan ang nangyari noon. Nagtataka naman ako sa'yo kung bakit lagi mong pinagtitripa ng mga pinsan nating yon. Sinira mo pa talaga ang gown nila noon. Ngayon tuloy galit sa atin si Auntie Nora. Masyado kasi silang bidabidang magkapatid nun eh. Sa bagay, hanggang ngayon naman ganun pa rin sila eh. Buti na lang, aalis na sila. Lagi na lang kasi silang pinupuri ng mga magaganda ng mga bisita tuwing may handaan sa pamilya natin. Mabuti nga, nagbago na sa paglipas ng panahon eh. Doon na sila sa kusina na pupunta. Doon talaga sila bagay maging tagahugas at tagasilbi. Paano kaya yan? Sino nang kukunin nilang tagahugas? Bakit ganyan kang tumingin sa akin? Bigla ko kasing naisip na baka tayo ang ipalit. Sira! Hindi mangyayari yun. Kapantay lang natin sila, no? Hindi nila tayo pwedeng utusan. Maliit na halaga lang ang binigay ng mga kapatid kay Mang Joe. Dismayado man, mas pinili na lang nila mag-asawa na manahimik. Biglang may naisip si Aling Nora. Hindi lang niya sigurado kung papayag ang asawa at mga anak. Ano ka mo? Gusto mong umuwi sa probinsya ninyo? Oo, pwede naman na doon na mag-aral ang dalawa eh. May mga eskwelahan naman sa bayan. May mga trabaho din na pwedeng pasukan si Jonas. Makakapagbagong buhay na tayo ron. Sa bagay, kahit saan naman ako tumira ayos lang sa akin. Ang inaalala ko lamang yung mga bata. Kung halimbawa naman na hindi pumayag ang mga anak natin hindi tayo uuwi. Kung sakali ba na uuwi tayo sa inyo, may matitirhan naman kaya tayo roon. Oo naman, nandun pa naman ang kaperasong lupa ko Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero laging nagchat-chat ang mga pamangkin ko. Sinasabi nila na gusto na nga ako makita at makasama ng mga kapatid ko. Sana nga mapapayag natin na magkakapatid na umuwi roon. Sa umpisa lang naman sila maninibago pero katagalan makakasanayan na rin nila ang buhay probinsya. Pag-usapan natin kapag walang pasok si Jonas sa trabaho at wala rin pasok ang dalawa sa eskwelahan. Maiba nga pala ako. Tutal malayo na tayo sa dati nating bahay. Gusto kong pag-usapan sina Hilda at Janet. Iba ang kutob ko sa kanila Noon mo pa naman sinasabi ang bagay na yan. Kilala mo naman ako. Kapag kinutuban sa isang tao, laging tama. Wala na naman tayo roon Hindi na natin sila makikita pa. Kaya alisin mo na sa isip mo ang mga pamangkin kong yun. Pasensya na. Tama ka naman. Mula ngayon hindi na tayo magbabanggit ng tungkol sa pamilya mo. Nang dumating ang araw ng linggo, kinausap ng mag-asawa ang mga anak tungkol sa naiisip nilang plano. Hinintay muna ni Jonas na matapos magsalita ang mga magulang bago siya magsalita para magbigay ng opinyon. Wala naman pong problema sa akin kung gusto niyong umuwi sa probinsya ni Inay. Minsan na rin po ako nakauwi ng bata ko sa lugar natin. Masasabi ko na ayos naman po ang buhay doon. Ang sa akin lang naman po sayang po kasi ang trabaho ko rito Ang ibig mo bang sabihin, iyo, magpapaiwan ka rito? Gano'n na nga po sana. Pwede naman po kung umupa ng maliit na kwarto malapit sa pinapasukan kong trabaho. Wala na bang problema sa akin kaya lamang itong nanay mo. Alam mo naman kasi na hindi ako sanay na malayo ka sa amin Pero nasa hustong gulang ka naman na. Ayokong saklawan pa ang mga gusto mong gawin. Basta wag mo lang sanang kalilimutan na lagi kang tumawag sa amin at nadalaw ka rin sa amin. Oo naman po, Nay. Lagi po akong tatawag. Meron din po kasi akong gustong sabihin sa inyo. Ano yon, iho? Yung kumpanya po na pinapasukan ko ipinapadala nila sa ibang bansa at sagot po nilang lahat. Kaya po lagi ko pong sinisipagan. Baka mapili na ako sa susunod. Maganda nga yan, anak. Wala ka pa namang pamilya. Kaya pwede mo yung iprioridad. Kaya nga po gusto kong samantalahin para mabigyan ko po kayo ng kaginhawaan sa buhay. Lagi na lang kami ang iniisip mo. Baka naman hindi ka na makapag-asawa niyan. 30 anyos ka na. Ni isang nobya wala ka pang ipinapakilala sa amin. Makapaghihintay naman po yan.
Pero mga pagkakataon na ganito, bihira lang pong dumating. Kung sakali man po na hindi na ako makapag-asawa, ako, ayos lang naman po sa akin yun. Nandiyan naman po kayo eh. Kahit ano pang desisyon ninyo sa buhay na magkakapatid, lagi kaming nakasuporta sa inyo ng tatay nyo. Salamat po, Nay. Tay. Natuloy ang plano ng pamilya na umuwi ng probinsya. Sumama pa si Jonas sa paghahatid sa pamilya. Sa ilang taon na lumipas, ang dating liblib na baryo at malubak na daan ay maayos na ngayon. Malalaki na rin ang bahay na dati mga kubo lamang. Nasabi na lang ng binata sa sarili na asensado na ang lugar. Sa pagkakatanda ko po, Nay, hindi ganitong lugar niyo ah. Alangan namang hindi magbago ang lugar namin sa loob ng 2 dekada. Tsaka sabi ng tiyo Leroy mo maayos daw ang mayor dito. May malasakit sa mga nasasakupan. Mabuti naman po kung ganun. Kung makikita nila Hilda at Janet ang lugar natin, sigurado na mapapawaw na lang sila. Bakit naman nabanggit mo pa ang magkapatid na yon? Ngayon ko lang po ito sasabihin. Dati kasi wala nang bukang bibig ang dalawang yun kundi naitin ang probinsyang pinanggalingan nyo. Akala kasi nila liblib at mahirap ang buhay dito. Hindi mawaglit sa isip ko na baka may inggit sa inyo ang magkapatid na yon. Dati kasi tuwing may handaan sa mga kamag-anak ng tatay nyo madalas kong mahuli na masama ang tingin nila kina Dina at Rose. Lalo na kapag nakakatanggap ng papuri ang dalawa. Kung tutusin, mas maswerte pa rin po sila. Walang kahirap-hirap na nakukuha nila ang gusto nila. Kita mo naman lahat ng mga meron ng pinsan nyo. Gusto nila meron din sila. Sa bagay, pinalaki rin sila sa layaw ng kanilang tiyahin. Ang mahirap niyan kapag wala nang maibigay ang tita Lori nila. Ang alam ko po kukunin sila ng tiyahin kapag nakatapos na si Janet ang pag-aaral Doon daw po sila magtatrabaho. Kaya pala kahit tapos na ng pag-aaral si Hilda hindi pa rin naghahanap ng trabaho. Ganun na nga po. Nay, mag-iikot lang po ako Sige lang. Huwag ka lang lalayo ha. At hindi mo pa kabisado ang lugar na to. Samantala na mga oras na yon nakatanggap ng masamang balita ang magkapatid sa kanilang tiyahin na nasa abroad. Pinauwi daw ang kanilang tita Lori ng boss. Dahil hindi na magawang makapagtrabaho dahil sa sakit sa mga mata. Sabi ni Tita Lori, doon daw muna tayo sa bahay nila. Bakit pa? Ano naman ang gagawin natin dun? Alam naman niya na hindi natin makasundo ang asawa niya. Sabi ko nga, pwede naman siya dito sa bahay Malabo yun, dahil may bahay silang sarili. Humihingi nga ako ng allowance sabi ba naman sa akin kung pwede kay Papa na lang daw tayo humingi. Iba ang kutob ko, ate. Anong kutob mo? Na baka wala nang pera si Tita Lori? Ganun na nga. Tuwing magkausap kasi kami, puro siya daing Nag-aalala tuloy ako na baka hindi ako makapagtapos ng pag-aaral nito. Ano nang gagawin natin, ate? Sigurado na kukutsain tayo ng mga pinsan natin. Kung wala nang pera si Tita Lori, baka sabihin niya na ibenta na lang ang kotse na ibinigay niya sa atin. Ay, second hand na nga lang, mawawala pa. Maghanap ka na kaya ng trabaho, te? Ha? Nagbibiro ka ba? Kita mo ang liit lang ng sahod dito sa atin Pagtsagaan mo na lang, kesa naman sa wala tayong pera. Hihingi tayo kay Papa. Alangan na pabayaan niya tayo. Wala namang trabaho si Papa ngayon, yung bago niyang kinakasama ang may trabaho. Buti sana kung bigyan tayo noon, hindi naman maganda ang naging trato natin sa kanya. Ikaw naman kasi kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi mo. Wala na akong magagawa. Nasabi ko na Kapag talaga hindi na makabalik sa abroad si Tita Lori, hindi na natin mabibili ang mga gusto natin. Tumigil ka na nga sa kaartehan mo. Maghahanap na ako ng trabaho. Basta tumigil ka lang sa kakangawa mo. Baka mamaya makarating pa sa mga kamag-anak ni Papa. Sumang-ayon naman ang tiyahin ng magkapatid na magtrabaho muna si Hilda. Nalaman din kasi nila na baka tuluyan ng hindi makabalik sa abroad ang babae. Kahit maoperahan pa ang mga mata. Marami na rin pala kasing iniindang sakit ang tiyahin. Lalo nang lumo ang dalawa nang malaman na walang ipon ang Tita Lori nila.
May posibilidad din na hindi makapagpatuloy ng pag-aaral si Janet. Hindi ako makakapag-enroll sa pasukan. Wala din daw pera ang papa. Ikaw naman kasi, dun pa sa eskwelahan na yun ka pumasok. Porke dun lang nag-aaral ang mga pinsan natin. Sinabihan ka naman ni Tita Lori na kung pwede, nasa State University ka na lang pumasok. Ayan tuloy ang nangyari. Huwag mo na akong sisihin, te. Hindi ko naman akalain na mangyayari to eh. Ayaw man lang kasing gumawa ng paraan ng ama natin eh. Wala naman daw kasi magpapautang sa kanya dahil wala siyang trabaho. Katunayan nga daw yung asawa niyang gumagastos sa bahay nila. Kung kasundo nga lang daw natin yon, mangangahas siyang mangutang. Huwag na lang kamo siyang mangutang. Baka magkaroon pa tayo ng utang na loob dun. Balita ko nga maayos ang negosyo ng babae. Nakabili nga daw ng bagong sasakyan. Samantalang dati, daig pa niyang pulubi. Nakita ko nga sa Facebook ni Papa kung saan-saan sila kumakain at namamasyal. Gastos daw lahat yun ng babae. Kaya siguro, hindi na tayo maalalang dalawin ng ama natin. Dahil maayos na ang buhay niya. Sabi nga ni Tita Lori, doon daw nga muna tayo kay Papa para makatipid sa gastos. Buti kung pumayag ang kinakasama ni Papa. Subukan na rin natin kesa nandito tayo. Oras na malaman ng mga pinsan natin, itutulad nila tayo kina Dina at Rose. Gagawin nila tayong utusan. Hindi mangyayari yun. Kaya umiwas ka na muna sa kanila. Baka mamaya madulas ka pa at masabi mo ang sitwasyon natin. Napilitan na maghanap ng trabaho si Hilda. Noon niya naranasan kung gaano pala kahirap. Akala niya magpapasa lang siya ng requirements. Tapos hihintayin lang niya na tawagan siya. Ilang kumpanya na rin ang in-applyan niya pero hindi pa rin siya natatanggap. Hilda? Ano ginagawa mo rito? Kuya Jonas! Napadaan lang ako dito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dito sa building na to ang opisina namin. Mag-a-apply ka ba ng trabaho? Ha? Hindi. Di ba sabi ko, napadaan lang? Akala ko nag-a-apply ka. May dala ka kasing folder eh. Sayang, kailangan pa naman ng boss namin ng assistant. O sige, maiwan na kita ha. Teka lang. Ang totoo niyan, naghahanap talaga ako ng trabaho. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede naman. Matanong ko nga pala, bakit naghahanap ka ng trabaho? Akala ko ba hinihintay mo lang na makagraduate ang kapatid mo at kukunin na kayo ng tita Lori nyo? Kasi naiinip na rin ako eh. Pwede naman akong mag-resign kung sakali na aalis na kami. Sa bagay nga, 1 taon pa bago makagraduate si Janet. Mabuti na rin yung may karanasan ka rin sa trabaho para kapag nandun ka na, hindi ka na mangangapa sa gagawin mo. Oo nga, ang hirap pala talaga maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas, no? Mahirap talaga. Kailangan din ng tiyaga, mahabang pasensya at samahan mo na rin ang dasal. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Saan nga pala ang opisina ng boss mo para makapag-apply na ako? Kaalis lang ni boss ngayon. May meeting kasi ngayong tanghali eh. Bumalik ka bukas ng 8:00. Ang aga naman yata ng ganong oras. Ganong oras kasi nandiyan na ang boss namin. Mabuti na rin yung maaga ka kaysa maunahan ka. Akala ko naman tutulungan mo akong makapasok. Yun pala, dadaan din ako sa pag-a-apply. Hindi ba tulong tong ginagawa ko? Siyempre ititimbre ko rin na pinsang kita. O siya, pupunta na lang ako bukas ng 8:00. Sana nga, pala ring matanggap. Maniwala ka lang matatanggap ka. Baka nga kaya tayo nagtagpo dito dahil nakatadhana na dito ka magtrabaho. Siguro nga. O paano? Uuwi na ako Ilang araw na rin kasi akong pagod sa kakalakad eh. O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Parang napawi ang nararamdaman na pagod ni Hilda sa ilang araw na paghahanap ng trabaho. Kahit papano may nakikita na rin siyang pag-asa. Pagdating sa bahay, naabutan niya nagmumukmuk si Janet. Biglang nawala ang excitement na nararamdaman nang makita ang itsura ng kapatid niya. Ano na naman bang problema mo, ha? Alam na ng mga taga rito, ang sitwasyon natin. Ha? Nadulas ka, no? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka munang makikipag-usap sa kanila, di ba? Hindi ako nagsabi sa kanila kundi si Papa.
Si Papa? Nasaan siya ngayon? Huwag mo na siyang hanapin dahil naroon siya sa kanila at nagpapakasarap habang tayo nandito naghihirap. Ibig mong sabihin, tinawagan niya ang mga kapatid niya dito? Ganun na nga, kinukulit ko kasi siya na gumawa ng paraan kung paano ako makakapag-enroll. Hindi ko naman akalain na tatawagan niya si Uncle Mar para manghiram ng pera. Nang magtanong kung saan gagamitin, sinabi niya na pampa-enroll ko. Nandito sina Daniela kanina at siyang nagsabi sa akin. Parang gusto ko nang matunaw kanina sa kahihiyan. Ikaw naman kasi. Alam mong wala namang trabaho si Papa. Kinulit mo pa talaga. Ayan tuloy ang nangyari. Alam mo naman na wala naman siyang lalapitan kundi ang mga kapatid niya. Hindi ka rin nag-iisip no? Akala ko kasi mapipilitan siyang humingi sa kinakasama niya eh. Tanga! Sinabi naman sa'yo dati pa na hindi niya pangangahasan na mangutang doon para ibigay sa atin. Anong sabi ni Daniela kanina? Papahiramin ka rin ba ni Uncle Mar? Kaya nga siya nandito para sabihin na hindi ako mapapahiram ng papa niya. Paalis na kasi papuntang London ang kapatid niya para doon na magtrabaho. Kailangan din daw nila ng pera. Kung nakita mo sanang mukha ng pinsan natin para siyang nang uuyam. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Wala ka na ring magagawa. Napakadamot naman kasi ng kinakasama ng ama natin eh. Sana malugi ang negosyo niya. Kausap ko din si Tita Lori kanina. Sinabi ko nga ang sitwasyon natin eh. Titingnan daw niyang magagawa para makahanap ng pera. Bakit kasi hindi siya humingi sa asawa niya? Pareho na lang sila ni Papa eh. Takot sa mga asawa. Sana pala naging mabait tayo una pa lang sa asawa ni Papa. Di sana ngayon nakikinabang din tayo sa pera niya. Hindi naman kasi natin alam na ganito ang mangyayari. Sa maiksing panahon, nagawa niyang iangat ang sarili niya. Pinatunayan niya na mali tayo sa ginawa nating pagtrato sa kanya. 2 linggo na lang pasukan na. Hindi na ako makatulog sa kakaisip. Tanggapin mo na lang habang maaga pa na hindi ka na makakapasok. Sayang naman te, 1 taon na lang tapos na ako eh. Anong gagawin natin? Walang dapat sisihin kundi ikaw rin. Hindi sana darating ang problema mong to kung umpisa pa lang hindi sa eskwelahan na yun ka pumasok. Inggitera ka kasi. Nagsalita ang hindi inggitera. Ikaw din naman sa private mo noon gustong pumasok eh. Kumontra ba ako? Dun sa pinasukan mo, sobrang mahal ng tuition fee mo. Wala namang espesyal. Pareho lang din naman ang turo. Ay, huwag na nga tayong magtalo. Baka lalo lang tayong malasin eh. Kamusta nga palang pag-a-apply mo? Hindi naman sa lahat ng oras minamalas tayo. Kanina, aksidente kaming nagkita ni Kuya Jonas. Kailangan daw ng assistant ng boss niya. Pinababalik niya ako bukas. Talaga? Kita mo nga naman, ang minamata natin may pakinabang din pala sa atin. Pagtsatsagaan ko na rin ang trabahong yun. Kesa naman malumpo na ako kakahanap kung saan-saan. Aba, nalibot ko na yata ang buong Maynila sa kahahanap ng trabaho eh. Sigurado naman na matatanggap ka na bukas pero magdasal pa rin tayo. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Hilda ng araw na yun. Hindi rin siya nakatulog ng nagdaang gabi. Mag-aalas 9 na nun nang makarating siya. Naging maayos naman ang interview sa kanya at sinabing tatawagan na lang siya. Bigla naman nawala ang saya na nararamdaman niya ng mga oras na yun. Ganon din kasi ang mga nangyari sa mga nakaraan niyang inaplayan. Pero makaraan lamang ang 2 araw. Tinawagan siya para sabihin na tanggap na siya sa trabaho. Oh, bakit Biyernes Santo na naman ang mukha mo dyan? Imbis na matuwa ka na may trabaho na ako, lukot na lukot pa ang mukha mo. Mabuti pati, umalis na lang tayo sa lugar na to. Ha? Bakit naman pabigla-bigla ka ng desisyon? Palubog na tayo habang mga pinsan natin umaangat. Dahil lang sa hindi ka pa nakakapag-enroll ganyan na ang iniisip mo? Ang OA mo naman. Palibhasa kasi ikaw may trabaho na wala ka nang pakialam sa akin. Para sabihin ko sa'yo, ang liit lang ng sahod ko. Mas malaki pa nga yung allowance na natatanggap ko kay Tita Lori noon Pagtsatsagaan ko na lang to hanggang makabalik sa abroad ang tiyahin natin. Malabo nang mangyari yun. May iba pa palang sakit si Tita Lori. Susubukan na lang daw niya na maghanap ng trabaho dito. Si Tita Lori naman kasi, hindi rin nag-iisip.
Alam naman niya na mahirap maghanap ng trabaho dito sa atin. Tsaka, sino naman ang tatanggap sa kanya? Matanda na rin siya. Wala na tayong magagawa pa. Ang gusto pa nga ng asawa ni tita na pumunta na lang daw ako sa kanila para samahan si Tita Lori eh. Ano naman ang sabi ni Tita Lori? Parang sang-ayon siya sa asawa niya. Kung ako ang tatanungin, mas gusto kong nandun ka kaysa nandito lang sa bahay. Araw-araw mong makikita ang pagbabago sa mga pinsan natin eh. Aminin man natin o hindi, mapag-iiwanan na nila tayo. Oo na! Alam ko naman yun! Wag mo nga akong sigawan dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo, kaya hindi mo kailangang magalit. Pasensya na, te. Desperada na talaga ako eh. Relax ka lang kasi. Bakit hindi ka mamasyal kasama ng boyfriend mo o ng mga kaibigan mo? Sige, siguro nga makakatulong yan sa akin kesa magmukmuk ako dito sa bahay. Yan, ganyan nga. May ilang araw pa naman bago ang pasukan. Malay mo, makagawa ng paraan si Papa o si Tita Lori. Mula na magumpisa sa trabaho si Hilda, hindi pa rin sila nagkikita ni Jonas. Hindi naman kasi interesado ang dalaga na pasalamatan ng binata. Para sa kanya kasi, wala naman siyang dapat ipagpasalamat dito. Dahil hindi naman sanay magtrabaho, naging mahirap sa kanya ang ginagawa. Hindi rin niya makasundo ang mga katrabaho niya. Ilang linggo ka pa lang sa trabaho mo, mukhang bugnot na bugnot ka na. Gusto ko na nga mag-resign eh. Paano ba naman kasi? Yung mga katrabaho ko, kilala pala nila si Kuya Jonas. Wala na silang ginawa kundi purihin ang lalaking yun. Di ba sa site naman nagtatrabaho si Kuya Jonas? Paano naman nila nakilala? Aba, ewan ko. Alam naman natin na mapapilang pinsa natin yun. Baka kahit hindi siya kailangan lagi siyang nasa opisina. Di aalis ka na talaga. Yun sana ang gusto ko. Pero nakausap ko si Tita Lori. Humihingi sa akin ng tulong. Sabi ko, sakto lang sa gastusin dito sa bahay ang sahod ko eh. Kanina nga nagpunta dito mga pinsan natin. May handaan daw kina Uncle Mar. Padispedida yata dahil paalis na ang isa nating pinsan. Parang ayokong pumunta. Siguro kasi iba na ang tingin nila sa atin. Ang pangarap kong makapag-abroad, nauna pa ang pinsan nating makaalis. Kung hindi ka pupunta, hindi na rin ako pupunta. Sigurado ipagyayabang na naman nila yung mga latest nilang cellphone. Samantalang tayo, hindi na natupad ni Tita Lori ang pangako niya. Hindi pa ba nakakapagpa-opera si Tita? Hindi pa wala pa daw siyang pera. Gusto ko mang tumulong. Saan naman ako kukuha ng pera? Parang galit nga sa atin ang asawa niya Bakit naman? Wala daw tayong mga utang na loob. Tumanggi kasi ako na doon tumira sa kanila. Wag mo na lang silang pansinin. Kung tatawag ulit si Tita Lori, wag mo na lang sagutin para malaman niya ang maling ginawa ng asawa niya. Wala silang karapatan dahil kusa naman silang nagbigay sa atin. Oo, te. Dumadagdag din naman kasi sila sa sakit ng ulo ko Sa linggo, umalis na lang tayo para may dahilan tayo na hindi pumunta sa handaan. 2 buwan na rin nang huling dumalaw si Jonas sa pamilya. Kaya naman humingi siya ng ilang araw na bakasyon. Hindi na rin kasi siya makapaghintay na sabihin ng magandang balita sa pamilya. Kaya pala kakaiba ang kislap at ngiti mo nang dumating ka rito sa bahay. Ay, sa wakas nagbunga na rin ang pagsisikap mo. Ito po talagang matagal ko nang hinihintay na sana ako naman pumapili na ipadala sa ibang bansa. 3 taon din ang kontrata ko. Siguradong matutuwa din ang itay mo. Nasaan nga po pala si Itay? Magkasama sila ng tiyong mo sa pangangahoy. Maya-maya pauwi na rin sila. Alam mo bang tumawag ang Uncle Vermo sa itay mo kahapon? Nagulat nga ako Anong kailangan niya kay Itay? Wala naman. Nangumusta lang sa tatay mo at tinanong kung nasa na tayo. Nagulat nga nang malaman na nandito na kami sa probinsya Nabanggit nga din na nakauwi na pala ang hipag niyang si Lori. Kailan po ang balik ng hipag niya sa abroad? Hindi pa ba niya isasama si Hilda at Janet? Mukhang hindi na babalik dahil nagkaroon ng diferensya ang mga mata at kailangan ipa-opera. Nagagalit nga ang Uncle Vermo dahil sinisingil siya sa mga nagastos sa mga anak niya. Ano naman ang ibibigay ng uncle mo wala namang trabaho.
Ang gusto yata ni Lori sa asawa siya humingi ng pera. Hindi naman po yata tama yun. Wala namang obligasyon ng asawa ni Uncle sa kanya. Siguro kaya tumawag ang uncle mo para may mapagsabihan ng problema niya. Natatandaan ko po na si tatay naman talaga ang takbuhan nilang magkakapatid. Tuwing may problema sila. Ang nakakalungkot lang, kapag ang itay may problema, hindi man lamang sila maasahan. Kaya nga habang nagkukwento ang itay mo tahimik lang ako. Ayoko kasing isipin niya na baliwala na sa akin ang ginawa ng mga kapatid niya sa atin. Hindi naman po siguro nakakalimot ang itay. Sadya lang po kasi na mabait siya at bilang panganay sa kanila, siya na lang ang umuunawa. Sana naman manindigan ng itay mo na putulin na ang koneksyon sa kanila. Wala na dapat siyang pakialam kung ano ang problema ng uncle mo sa hipag niya. May naalala nga po pala ako, Nay. Si Hilda nga po pala nagtatrabaho na sa kumpanya na pinapasukan ko. Yun pala ang dahilan kung ba't napilitan na siya magtrabaho. Wala nang susuporta sa kanila. Tumigil na nga si Janet sa pag-aaral Wala na daw makuhanan ng pambayad sa tuition fee. Sayang naman, isang taon lang siya. Hindi naman kasi sila may kaya sa buhay Pinipilit makipagsabayan sa mga pinsan. Kung ano nakikita sa iba gusto meron din sila. Hindi nila alam inilubog na nila sa utang na loob ang kanilang ama sa tiyahin nila. May mga ugali nga po ang magkapatid na yun. Marami din silang hindi magandang ginawa sa akin. Pero hinahayaan ko na lang po. Mas gusto ko mag-focus sa trabaho at sa pangarap ko. Tama yan, anak. Kahit nasa iisang kumpanya na kayo iwasan mo pa rin si Hilda. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Hindi po kami magkikita dahil nasa opisina po siya at sa site naman ako nagtatrabaho. Paalala lang naman ang sa akin. Wala po akong pinagsabihan sa pag-alis ko. Gusto ko po na kayo lang makaalam. Ayoko po kasi mausog ang pag-alis ko Lagi ka lang magdasal na ilayo ka sa mga taong puno ng inggit ang katawan. Baka sila magdala sa'yo ng kamalasan. Opo, Nay. Lagi ko pong tatandaan ang mga sinasabi niyo. Mabuti naman, anak. May tiwala naman ako sa iyo Alam ko kahit saan ka makarating, hindi ka gagawa ng ikapapahamak mo. 2 buwan pa naman bago ang pag-alis namin ng mga kasamahan ko. Kailangan ko lang walang palpak na trabaho o chismis na pwedeng ikasira ko. Medyo mahigpit kasi ang boss namin Mabait kang bata. Kaya wala silang masisilip na butas sa iyo. Oo naman po. Pare-pareho nga po kami ng nararamdaman ng mga kasama ko. Karapat dapat kayo ng mga kasama mo na maipadala sa ibang bansa. Nakarating naman kay Hilda na isa si Jonas sa mga napiling ipadala sa ibang bansa ng kumpanya. Hindi rin siya makapaniwalang ganun kalaki ang sasahurin ng mga trabahador na ipapadala. Ang swerte mo naman. Ganyan lang naman ang trabaho mo pero makakarating ka pa ng ibang bansa. Samantalang ako, nagtitiis sa maliit na sahod dito. Kapag natuloy ka, sigurado na mauungusan na kami ng mga kapatid mo. Hindi ako papayag. Mas mababa pa kayo kaysa sa amin. Tapos ngayon, sa isang iglap, kayo na ang nakakaangat sa amin. Kailangan kong mapigilan yun sa kahit anong paraan. Buong maghapon na nag-isip ng plano si Hilda. Masyado na siya nabubulagan ng nararamdaman niya. Kaya puro masasamang bagay na lang ang pumapasok sa isip niya. Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Janet ang nalaman. Totoo ba yan, te? Kinumpirma din ni Sir kanina. Pinuri pa niya si Kuya Jonas dahil sa galing at husay nito sa trabaho. Para daw hindi napapagod ang katawan. Yun daw ang kailangan nilang mga tauhan, batak sa trabaho. Talaga bang wala na tayong pag-asa na umangat? Puro na lang ba sila, ha? Hindi naman ako papayag na makaalis si Kuya Jonas. Nakikini-kinita ko na kapag natuloy siya at bumalik, siya naman ang mangmamata sa atin. Sigurado ko, gaganti sila ng mga kapatid niya. Paano mo mapipigilan ang pag-aalis niya kung pinili nga siya ng kumpanya niyo? Basta, mag-iisip ako ng paraan. Bilisan mo lang, te, baka makaalis si Kuya Jonas. Huwag mo nga akong madaliin. Kung tinutulungan mo ba naman sana ako sa pag-iisip Hindi yung puro na lang gala ang alam mong gawin. Hindi rin kita maintindihan.
Noong nagmumukmuk ako dito sa bahay, payo mo gumala ako kasama ng mga kaibigan ko. Ngayon nagagalit ka dahil yun na lang ang lagi kong ginagawa. Pwede mo naman kasi akong tulungang mag-isip habang gumagala ka. Oo na, sa iba nating pinsan wala ka bang naiisip na plano para bumagsak sila? Wala na tayong magagawa sa kanila. Masyado na silang mataas para mahila natin pababa. Naiinis na nga rin ako kay Tita Lori kung ano-ano ng mga sinasabi. Ano bang sinasabi niya? Ikaw lang naman ang lagi niyang kinakausap eh. Dahil daw sa atin kaya hindi siya nakapag-ipon habang nasa abroad. Lahat daw ng luho natin ibinibigay niya, dapat daw bayaran natin siya. Kasalanan pa pala natin yun. Siya nga yung nandun sa ibang bansa eh. Bakit hindi siya nag-ipon? Itinuring daw niya tayo mga anak kaya lahat ibinigay niya. Umaasa siya na balang araw susuklian natin lahat ng ginawa niya. Mas lalo akong hindi tatanaw ng utang na loob sa kanya dahil sa mga sinasabi niya. Hanggang ngayon nga hindi pa rin siya nakakapagpa-opera. Karma na yun sa kanya dahil sa sama ng ugali niya. Bakit pa kasi siyang naging kapatid ni Mama eh? Naisip ko nga na umuwi na lang kay Papa para makaranas naman ng kaginhawaan. Kaya mo bang pakisamahan ang asawa ni Papa? Hindi naman siguro hahayaan ni Papa na apihin ako ng babaeng yun. Huwag mo sanang kakalimutan. Bahay niya yun at siya lang ang may pera. Susubukan ko na makisama, kesa naman na nandito lang ako at nakikita ko mga bagay na pangarap ko na kahit kailan wala nang pag-asang makamit ko pa. Sige, hintayin mo na ako. Pagkatapos ng gagawin ko kay Kuya Jonas, aalis na ako sa trabaho ko. Hindi rin naman ako masaya eh. Hindi ko makasundo ang mga katrabaho ko. At lagi pa akong napapagalitan ng boss. Sige te, magtitiis pa ako ng konti dito sa atin. Masyado ka kasing nagpapa-apekto sa mga nakikita at naririnig mo eh. Ate, lahat ng nakikita ko, pangarap ko. Hindi ko matanggap na abot kami na sana natin ang lahat pero napurnada pa nang magkasakit si Tita Lori. Naiintindihan naman kita. Masakit din sa akin na mawala ang lahat sa atin. Tuwing nakakasalubong ko kaya ang mga kamag-anak natin dito, hindi ako makatingin. Pakiramdam ko kasi hinuhusgahan nila ang pagkatao ko. Alam ko naman na pinag-uusapan nila tayo kapag nakatalikod tayo eh. Yun din ang palagay ko, te. Kahit hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila. Konting tiis na lang, ha? Makakalayo na rin tayo sa lugar na to. Kailangan mo lang tibayan ang loob mo. Isang linggo na lang nun bago ang araw ng pag-alis ni Jonas na makipagkita sa kanya ang pinsan na si Hilda. Puno man ng pagtataka. Maluwag naman niyang pinatuloy sa kanyang maliit na tinutuluyan ng pinsan. Paano mo nalaman kung saan ako tumutuloy? Ano ka ba, Kuya Jonas? Iisang kumpanya naman ang pinapasukan natin. Madali lang para sa akin malaman ang tinitirhan mo. Nakauwi ka na ba ulit sa probinsya nyo? Pati pala yun alam mo. Kay Papa ko nalaman na mas pinili na lang ng mga magulang mo na doon tumira. Kaya ako tinatanong kung nakauwi ka na para malaman kung nakapagpaalam ka na ba sa kanila. 'Di ba? Sa isang linggo na ang alis nyo ng mga kasama mo? Pati pala pag-abroad ko alam mo na rin. Sa bagay, hindi na nga nakapagtataka. Ang swerte mo naman. Piruin mo, wala kang binitiwang gastos, tapos may allowance pa kayo habang wala pang sahod. Libre din ang tutuluyan nyo ron. Swertihan lang din talaga. Tsaka, matagal ko na itong pinagdadasal na sana ako naman ang mapili sa susunod na magpapadala sila ng mga tauhan. Natupad na rin naman ang pangarap mo eh. Ilang tulog na lang, makakaalis ka na. Nalaman ko na nandito na pala ang Tita Lori mo. Puto na rin pala ang sustento niyo sa kanya. Pagbutihan mo lang sa trabaho mo. Malay mo makapag-abroad ka rin ng walang tulong sa ibang tao. Saan mo naman nakuha ang balita na yan? Sa papa mo. Tumawag kasi siya kay Itay. Naglalabas ang sama ng loob dahil inaawit sinusumbatan daw siya ng tiyahin niyo. Pinutol na namin ni Janet ang ugnayan namin kay Tita Lori. Pati kasi kami sinusumbatan eh. Kami ang sinisisi niya kung bakit wala siyang ipon. Sa amin daw kasi nauubos. Intindihin niyo na lang siguro. Di ba may sakit yun ngayon? Siguro tuliro lang ang isip niya. Dapat nga dinadamayan niyo siya ngayon eh. May asawa naman siya eh. Hindi naman siya pababayaan nun. Alam mo, kung hindi ka magbabago, lalayo talaga sa inyo ang grasya. Hindi man lang ba pumasok sa isipan niyo? Kaya ganyan ang nangyayari sa buhay niyo para magising kayo sa katotohanan. Pwede ba?
Huwag mo akong sermonan. Ang dami ko na nga iniisip. Dadagdagan mo pa. Kung ganun, ano ba kasing ginagawa mo rito? Baka kasi makaalis ka na nang hindi man lang tayo nag-uusap. Kaya ka ba biglang bumait sa akin dahil alam mong paalis na ako? Nagpinsan pa rin naman tayo eh. Hindi man tayo magkasundo noon. Pwede naman siguro na magbati na tayo, 'di ba? Sa dami ng mga ginawa mo sa akin, binaliwala ko na lang lahat yun. Ayoko kasi magtanim ng sama ng loob sa kapwa ko eh. Masyado na akong masaya at kontento sa takbo ng buhay ko. Mabuti ka pa. Sana kapag naroon ka na, huwag mo kaming kalilimutan ng kapatid ko ha. Huwag ka mag-alala. Pag uwi ko, may pasalubong ako sa inyo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Sige aalis na rin ako para makapagpahinga ka na rin. Ay, kuya, pwede bang pa-CR muna? Sige, ayun sa dulo. Pagpasensya mo na ha. Kurtina lang ang tabing dyan eh. Matagal nang nakaalis si Hilda. Pero palaisipan pa rin sa binata ang pagdalaw nito sa kanya. Hindi rin mawala sa kanyang isipan ang misteryosong ngiti ng dalaga. Naiiling na lang siya na inalis na lahat ng alalahanin sa kanyang isip. Nahiga na lang siya at ipinikit ang mga mata. Isang araw bago ang alis ni Jonas at ng mga kasama nang ipatawag siya sa opisina. Ganun na lang ang gulat niya sa sinabi ng kaharap. Hindi siya kabilang sa aalis kinabukasan. Dahil umano sa ginawa niyang malaking kasalanan. Hindi po totoo ito, boss. Tapat at malinis po ako sa trabaho ko. Hindi nga po ako uminom at naninigarilyo eh. Yan pa kayang bawal na gamot. Boss, maawa naman po kayo. Matagal ko na pong pinangarap ang makapagtrabaho sa ibang bansa para sa pamilya ko. Hindi ko kailanman sisirain ang pangarap kong yun. Hindi ko po alam kung paano yun napunta sa mga gamit ko. Pero maniwala po kayo. Hindi akin yan. Halos lumuhod na si Jonas sa harap ng boss at ng iba pang naroon sa opisina na yun. Pero lahat sila buo ng desisyon. Nahatulan siyang guilty sa isang paratang na hindi naman niya ginawa. Ilang sandali lang pumasok na ang dalawang security guard. At kinaladkad siya palabas sa gusaling yun kung saan siya nangarap ng mataas. Sa isang iglap na wala lahat sa kanya. Hanggang makauwi tulala pa rin siya. Sa probinsya bigla naman nabitiwan ni Aling Nora ang basong may laman ng tubig. Bumagsak yun sa sahig at nagkapira-piraso. Ano yung narinig ko? Dora? Oo, huwag ka munang kumilos dyan. Baka maapakan mo yung bubog. Bigla na lang kasing nadulas sa kamay ko eh. May dinaramdam ka ba? Namumutla ka kasi at nanginginig. Labig na kamay mo ah. Bigla kasi kong kinabahan. Bigla ko rin naalala si Jonas. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Ayos lang si Jonas. Mami tatawag din yun. Tsaka mo kumustahin para mapanatag ka. Dapat kasi pinilit natin siyang maihatid bukas eh. May service naman sila mula sa kumpanya nila eh. Huwag ka na mag-isip ng mga negatibong bagay. Mula bukas magbabago ng takbo ng buhay natin dahil kay Jonas. Tawagan kaya natin si Jonas ngayon. Aabalahin mo pa yung tao eh. Hintayin na lang natin na tumawag mamaya ang anak natin. Ewan ko ba, iba talaga ang kutob ko eh. Hanggang ngayon may takot pa rin akong nararamdaman dito sa dibdib ko. Palibasa nga kasi, ito ang kauna-unahang pagkakataon na mawawalay sa atin ang isa nating anak. Kaya ganyan sigurong nararamdaman mo. Normal lang na mag-alala at matakot. Siguro nga, pero mas mapapanatag lang ako kapag nakausap na natin si Jonas. Sige na, ang mabuti pa ay magpahinga na lang muna sa kwarto. Ako na lang ang bahala dito sa kusina. Sige na. Hindi pa rin mapakali si Aling Nora. Lalo siyang nakaramdam ng labis na pag-aalala dahil hindi tumatawag ang binata. Buong gabing naghintay ang mag-asawa sa tawag niya. At maging sila nakailang tawag na pero hindi niya sinasagot. Mabuti pa kaya lumuwas na lang tayo. Kahapon pa ako nag-aalala kay Jonas eh.
Baka may masama nang nangyari sa kanya kaya hindi siya nakatawag sa atin. Tinawagan ko ng kakilala ko at nakisuyo na ako kung maaaring puntahan si Jonas sa tinitirhan niya. Maghintay na lamang muna tayo sa ibabalita ng kaibigan ko. Diyos ko po, huwag niyo pong pahintulutan na may masamang nangyari sa anak ko. Napakabait po niyang anak at kapatid. Nakisuyo na rin ako sa mga kapatid ko. Kung hindi pa rin tumawag hanggang mamaya si Jonas, luluwas na ako. Sasama ako sa iyo. Kailangan ko malaman ang nangyari sa anak natin. Nang mga oras na yon, nalaman na ni Jonas kung sino ang taong nagsumbong sa kanilang boss. Labis siyang nagsisisi na pinatuloy pa niya sa kanyang tinitirhan ng taong yun. Siya pa ang naging tulay para makapasok ito sa trabaho. Parang sasabog ang dibdib niya sa matinding galit at sama ng loob. Nang marating niya ang bahay ng magkapatid, malakas niyang kinalampag ang pinto habang sumisigaw. Hindi niya alintana kung nakakabulahaw siya sa ibang bahay. Hilda! Lumabas ka! Harapin mo ako! Magtutuos tayo ngayon! Kuya Jonas, anong ginagawa mo dito? Ang aga mo naman mong bulahaw. Nasaan ang ate mo? Ilabas mo siya! Huminahon ka nga muna, nakakahiya sa mga kapitbahay eh. Wala akong pakialam! Ilabas mo ang kapatid mo! Nandito na ako. Pwede ka na sigurong huminahon. Ang mabuti pa, pumasok ka muna. Dito tayo sa loob ng bahay mag-usap. Hindi na! Mas gusto ko rito! Huwag mo nga akong hilahin! Ano ba? Nasasaktan ako! Ay, huwag mo kalagkarin ng ate ko, bastos ka! Dito tayo mag-uusap sa labas! Ano bang problema mo, ha? Bakit mo ba kami ginugulo? Huwag mong sabihing magpinsan tayo. Ipakukulong ka namin. Ikaw pa may gana na ipakulong ako? Ha? Sinira mo ang buhay ko! Ang pangarap ko sa pamilya ko! Ano bang nagawa ko sa inyong kasalanan, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magsinungaling pa! Kung alam ko lang na ikaw sisira sa pangarap ko, hindi na sana kita tinulungan na makapasok sa trabaho. Wala kang utang na loob! Huwag mo akong pagbibintangan, ha? At wala akong utang na loob kahit kanino, lalo na sa'yo. Kaya kayo nilalayo ng grasya dahil sa mga ugali ninyo. Puro inggit ang nasa katawan ninyo. Hindi kayo masaya sa pag-angat ng ibang tao. Gusto niyong umasenso sa pamamagitan ng hirap ng iba. Sinabi niyong tumigil ka na eh. Naririndi na ako sa mga sinasabi mo. Hindi ako titigil hanggat ikaw umamin sa ginawa mo sa akin. Ikaw ang naglagay ng ipinagbabawal na gamot sa gamit ko. Ikaw rin ang nagsumbong sa boss natin para hindi ako makaalis. Naiinggit ka sa akin. Kayo ng kapatid mo. Dahil alam mong mahihigitan na namin kayo. Umamin ka na! Oo na! Totoo lahat ng sinabi mo! Hindi ako papayag na umangat ka kasama ang pamilya mo! Hindi kayo karapat-dapat na umasenso! Uunahan mo pa kami? Pwes, hindi ko hahayaan yan! Dahil lang dyan, sinira mong buhay ko. Wala kang kasi sama. Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Buti nga sa'yo, hindi ka nakaalis. At kahit kailan, hindi ka makakaalis. Habang buhay ka lang na mahirap. Ate, Bakit ba? marami nakarinig sa mga sinabi mo. Ano? Nadala lang ako ng galit ko. Hindi ko na malaya na marami ng tao sa paligid natin. Kanina pa kasi kita kinakalabit eh, hindi mo ako pinapansin. Bahala ng karma sa inyo. Kuya Jonas, sandali, huwag ka muna umalis. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Baka magdilim ang paningin ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Maniwala ka sa akin, kuya. Hindi ko sinasadya ang lahat. Narinig ko ng katotohanan. Sapat na yun sa akin. Kuya Jonas! Kuya Jonas, sandali lang! Ate, mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Kinukuhanan nila tayo ng video. Ano ba tinitingin-tingin niyo, ha? Tapos na ang palabas! Magsiuwi na kayo! Aga-aga, chismis ang sinasagap niyo! Magsiuwi na sabi kayo eh! Ate, halika na. Pinapalala mo lang ang nangyayari eh.
Tara na sa loob ng bahay. Bakit ba nangyayari sa atin to, ha? Puro na lang kamalasan ang tumarating sa atin. Sigurado nakalat na sa Facebook ang video ng pag-aaway niyo ni Kuya Jonas. Napigilan nga natin siya sa pag-alis, malaking kahihiyan naman sa atin ang naging kapalit. Nakarating na rin sa mga kapatid ni Jonas ang video na kumakalat. Agad nilang nakilala ang kapatid at pinsan na si Hilda. Pinakita nila yun sa mga magulang. Napahagulgol na lang si Aling Nora pagkatapos mapanood ang buong video. Jo, ang anak natin. Kailangan niya tayo. May mga naghahanap na sa kanya. Baka pauwi na rin siya rito sa atin. Hintayin na lang natin siya. Wala naman siyang ibang pupuntahan eh. Paano yun nagawa ni Hilda? Dahil sa anak natin kaya siya nakapasok ng trabaho. Napakasama niya para sirain ang pangarap ng anak natin. Hindi ko palalampasin ang ginawa ng magkapatid na yon. Wala na akong pakialam kung tuluyan na kami magkalayo ng kanilang ama. Sinira nila ang anak natin dahil sa matinding inggit. Jonas, nasaan ka na anak? Umuwi ka na dito. Hayaan mong